Sinuportahan ng mga senador ang hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hinga ng courtesy resignation ang kanyang kabinete para bigyang daan ang cabinet revamp. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Iba't ibang reaksyon mula sa mga senador at senator-elect ang tumambad matapos ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mga cabinet secretary na maghain ng courtesy resignation. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, magandang simulain ang ginawa ng presidente. Hindi raw kaya ng Pangulo na mag-implementa mag-isa ng mga programa ng gobyerno kaya kailangan nito na mapagkakatiwala ang katuwang na matino. Pero sa payo ni Escudero, tila may patama ito sa ilang mapagsamantala na kakampi ng Pangulo. Para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, walang mali sa ginawang hakbang ng presidente, lalo na kung ikagaganda naman ito ng serbisyo ng gobyerno. Para naman kay Senator Nancy Binay, nasa Pangulo raw talaga ang desisyon hinggil sa kanyang mga gabinete. Pero sana mabilis matapos itong proseso ng pagpapalit ng mga cabinet secretary, kasi ako talaga ang concern ko is baka wag sanang maantala yung mga programa dahil nga dito sa courtesy resignations na mangyayari. Yung kapalit nandiyan na kaagad. Sana yung pipilian naman talaga dapat yung may kakayahan gawin yung trabaho. Ikinalugod naman ni Senator-elect Tito Soto ang ginawang hakbang ng presidente. Mukhang gustuan niya nitong ma-evaluate ang kanyang mga gabinete. Para naman kay Senator-elect Panfilo Lacson, maliban sa pag-recalibrate sa administrasyon ng Pangulo, hinimok niya rin si Pangulong Marcos na i-exercise ang persuasive powers sa Kongreso para masawata ang anyay indiscriminate na umano'y pork barrel pagdating ng 2026 budget. Sabi naman ni Senator-elect Erwin Tulfo, ginawa ni Pangulong Marcos ang tama. Ito raw ang tamang panahon para makapili ang presidente ng tamang opisyal sa isang departamento na sa tingin niya ay epektibo at tutugon sa pangailangan ng mga tao. Karamihan niya sa mga nakaupo ngayon ay nakapagsilbi na ng 3 taon. Pero ang tanong, nagawa raw ba nila ang gusto ng presidente para sa tao? Mungkahi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, magandang i-recruit ng presidente sa kanyang gabinete ay walang ambisyon sa 2028 elections. Suportado rin ni Senator Sherwin Gatchalian ang direktiba ng presidente. Dapat anyang mapaalalahanan ang mga nasa gabinete na taong bayan ang tunay na paglingkuran. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.